Bullshit! Umalingaw-ngaw ang malakas na pagmumura sa loob ng kotse ni Conrad. Hindi niya mapigilan ang galit. Ang lamig ng buga ng aircon ngunit ang init ng pakiramdam niya. Para siyang bulkan na nagbabantang sumabog anumang oras. Nakakagalit ang narinig niya. Sino ba naman kasing asungot ang kausap ni Miraya? Sweetheart? Mariin siyang napamura. Patuloy ang pagtimbre ng katagang iyon sa kanyang tainga. Sweetheart pa talaga ang enderment? Putang inang nilalang na yun. Halos 2 buwan na siya rito. Dito sa Paite. Pero ni minsan ay wala siya nakikitang umaaligid-aligid dito. At sinisigurado niya, mapipilipit niya ang leg ng taong iyon. Nagiinit ang sulok ng dibdib niya. May posibilidad na magkatotoo ang sinasabi ni Hana sa kanya. Napakaganda ni Mira. Mas lalong tumitingkad ang kagandahan nito ngayon. Mas lalong kumikinis ang balat nito. Ang dati ng perpektong mga dibdib ay mas lalong namimintog ngayon at tila kinakawayan siyang damhin muli ito. Naaalala pa niya ang ganda ng katawan nito. Pero mas lalo pa itong naging makurba ngayon. Tila hindi niya mapigilan ang huminga ng malalim. Walang parte ng katawan nito ang hindi nakakaakit. Sino bang lalaki ang hindi maglalaway rito? Halos mabaliw na siya sa kakaisip at pagtitimpi rito. Kung ilang beses na siyang itinutulak ng demonyo para kuyumusin ang bibig nito. Namimiss na niyang halikan ito. Kapag natatanaw ito, kusang bumabalik sa isip niya ang mga maiinit na gabing pinagsaluhan nilang dalawa. Mga alaala na binabalikan-balikan niya. Malakas niyang nabayo ng nakabolang mga kamao ang manibela. Nakakabulahaw sa katahimikan ng daan ang nililikhang tunog ng ginawa niya. Napakagago niya. Hindi niya mapigilan. Para nakasasiyang mamamatay sa konsumisyon at mababaliw sa kakaisip. Mariing mura muli ang kanyang pinakawalan. Mukhang hindi na siya matitigil sa pagmumura. Hanggang saan ba aabot ang yamot niya rito? Hindi niya mapigilan. Kinabig niya ang manibela at huminto sa gilid ng daan. Kapag pinipilit niya magmaneho, baka mamangga siya ng wala sa oras. At hindi pwede siyang mamatay. Hindi sa ngayon. Marami pa siyang hindi natatapos. Magulo pa silang dalawa ni Miraya. Si Miraya. Sumasakit na naman ang puso niya. Bumaba siya ng sasakyan at naupo sa hood kung saan nakalapat ang 2 kamay. Maulap ang kalangitan at may iilang ibong lumilipad at palipat-lipat sa mga palay. Hindi niya mapigilang humanga sa nakikita niya, pero hindi niya makuhang buong hangaan ang ganda ng paligid. Mariin siyang napabuntong hininga. Nais niyang tangayin ng hangin ang masama niyang nararamdaman. Nakailang pagkawala na siya ng hangin, pero ganoon pa rin. Bumibigat ang kanyang dibdib. Lumiliit sa pakiramdam niya ang daanan ng hangin. Malakas niyang sigaw at binayo niya ng malakas ang dibdib. Anong gagawin mo ngayon, Conrad? Mariin siyang napapikit at tumingala sa langit. Mula nang malamang nabulag si Miraya, ay hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Gusto niyang kahit papaano ay maramdaman ang iniindang madilim na paningin ni Miraya. Saan na ba napunta ang pagmamahal mo sa akin dati, Miraya? Hindi niya maipigilang mabulong sa kanyang sarili habang hinahaplos niya ang puso niya. Kahit sa ganitong pagkakataon, Miraya, kahit sa huli-hulihang pagkakataon, ang gagawin niya lang ay ibigay ang lahat ng pang-unawa kay Miraya. Hahabaan niya ang pasensya. Tatanggapin niya ang lahat ng panunuya nito. Kahit bulyawan siya nito, okay lang. Dati nga ay nagawang tanggapin ni Miraya ang lahat ng kawalang hiyaan niya. Mas malala pa ang mga ginagawa niya noon. Sa muling paglula niya ng kotse,
Sinigurado niyang munang nabawasan ng kunti ang bigat sa dibdib. Walang patumangga siyang nagmaneho. Hindi na niya matantiya kung anong kalye ang nilikuan hanggang sa napadpad siya sa tapat ng isang eskwelahan. It was a preschool. Oras na ng uwian. May mga tumatawid sa pedestrian lane. May traffic enforcer na nagmamando ng dalo ng trapiko. Sa waiting area ng school, may mga magulang at yayang naghihintay sa paglabas ng kani-kanilang mga anak o alaga. Kapansin-pansin, naiilan lang ang mga lalaking sundo sa mga mag-aaral. Isa siguro dito ang ama. Nagtatawanan ang mga ito habang magkasabay na dumidilan ng kanya-kanyang hawak na ice cream. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng panghihinayang. Kung nagkataong nagkaanak sila ni Miraya, sisigurado niya na hands-on dad siya. Siya ang susundo at maghahatid sa mga anak nila, gaano man siya kaabala sa opisina. Isa iyon sa mga bagay na hindi niya naranasan noong bata pa siya. Ang tatay niya, kalahating gago ring kagaya niya. Kaya ka nga gago, Conrad, hindi ba? Mariing tanong niya sa sarili. Ibabalik na sana niya ang tingin nang natigilan siya. Mula sa giwang ng fence na nakapalibot sa eskwelahan, ay tanaw niya ang isang batang lalaking nakaupo sa isang bench sa loob. Jacob? Hindi niya napigilang sambitin ang pangalan nito. Tuwid itong nakatitig sa gate. Sa bawat pagkakataon ay mapapumapasok. Sa loob ay nalilitid ang leeg niya. Nagsimula ng malukot ang mukha nito habang nagpapalingalinga sa paligid. Habang nakikita itong balisa at tila naiiyak, may kung anong bahagi sa kaibuturan niya ang tila kinukuyumos. Iba talaga ang epekto ng batang ito sa kanya. Hanggang sa ma-realize niya na nasa harapan na siya ng gate at nakiusap sa guard na pumasok. Pasensya na po talaga, sir. Pero istrikto po ang policy namin dito. Sasama lang ang bata sa lehitimong sundo niya na nakahirehistro mismo sa logbook. Pero kaibigan ko siya. Tito C? Napaka-cute ang boses naman ni Jacob. Patakbo na itong lumapit sa kanya. Sa normal, yumukod siya, kaagad at sinalubong ito na nakadipang mga braso at kinarga. Mariin niyang niyakap ito. Ang saya niya sa yakap-yakap ang batang ito. Ang tagal po ni nanay at saka po ni Ate Mel. Sumbong nito sa kanya habang nakasiksik sa leeg niya. Amoy niya ang mabangong buhok nito. At bakit ba parang pinupukpok ang puso niya? Huwag ka mag-alala, okay? Nandito na ako. Uwi ka niya rito habang hinahaplos ang buhok nito. Ganun lang yung sinabi niya. Pero tila baramdam niya na tama ang ginagawa niya. Bahagya nitong inalayo ang sarili sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. At ang mga matang ito, parang nanunuot sa kaibuturan niya. Thank you po, Tito C. Ang lapad ng ngiti nito at hindi niya mapigilan na haplusin ang pisngi nito. Kumabog na naman na malakas ang dibdib niya nang hawakan nito ang pisngi niya. Tara na. Iniabot niya ang bag kay Jacob at iniabot ng guard sa kanya. Buhat niya ito sa kaliwang kamay habang karga naman niya sa kabila ang bata. Pwede naman niya itong palakarin pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Jacob, siya ba ang daddy mo? Natigil ang gagawin niya sanang paglalakad kay Jacob sa upuan. Nilingon niya ang babaeng nagsalita roon. Siya po ang tito ko. Tila ba proud na sabi nito. Tila malaking bagay na maipakilala siya sa babaeng ito. Nagpalipat-lipat sa kanilang dalawa ang bata na tila namamangha at nagtatanong ang mga titig sa babae. Nang umalis ang babae, ay itinuloy niya ang ginagawa niya.
Pinaupo niya si Jacob sa tabi niya at kinabitan ito ng seatbelt. Tapos niya na ring ayusin ang mga gamit nito sa backseat. Handa ka na ba? Yes po, Tito C. Bibong sagot naman nito at itinaas pa ang dalawang thumb. Tanda ng pagsang-ayon nito. Hindi niya mapigilang ang mapangiti rito. Ginulo niya ang malagong buhok nito bago binuhay ang makina. Sa gitna ng pagbiyahe ay panay ang pakikipag-usap niya rito. Iba't ibang klaseng bagay lang ang pinagkukwentuhan nila. So anong ngayon natutunan mo ngayon? Nag-drawing po kami ng shape po, Tito C. Was this fun? Yes po, Tito C. Ang mga paa na hindi umaabot sa sahig ay marahan nitong idinuyuduyan sa ere. May follow-up question pa sana siya hanggang sa napadako sa pagkanta nito ng nursery rhyme. Ang pansin na kinukulit pa siya nitong sumabay sa pagkanta. Pretty please, Tito C. Sino ba ang hindi makaka-oo sa napakalambing na batang ito? Nagtawanan pa sila nang matapos ang kanta. Corn? Halos mabali na ang leeg nito sa paglingon sa gawing kalsada, kung saan may isang nagtitinda nga ng nilagang mais. You want one? And nanay too. Nilagang mais ang naaalala niyang madalas kainin ni Miraya noon. Hindi siya makapagdala ng flower sa babae, kaya mas mabuting mais na lang muna ang pasalubong niya rito. Sisiguraduhin niyang bulaklak naman ang magiging pasalubong. Ibinaba niya sa salamin at nagsimulang makipagtransak sa lalaki. Pabili ako, Manong. Pauwi na rin ang matanda at may natitira pa kaya pinakyaw na niya kahit iilang piraso lang ang kinuha niya para sa kabilang bahay. Tamang mauubos lang ni na Miraya. Ang saya niya sa simpleng pasalubong lang. Pero pakiramdam niya ay umuuwi siya. Bit-bit ang mamahaling cake para sa mahal niya. Gusto ko na pong kumain, Tito C. Binalatan niya ng isang mais ang bata. Binalot niya sa extra cellophane ang dulo upang doon pahawakin si Jacob. Ang saya nito, ang kontento, masaya na rin siya habang nagdadrive at panay naman ang lingon niya rito at manakanakang pinapahira ng bempo ang bibig nito. Ang saya sa dibdib ay tila hindi masukat. Sa labas ng gate ay may itim na kotseng nakaparada. Pula ang SUV ni Hana at malayong pambabaan naturang sasakyan base sa disenyo at accessories nito. At sigurado siya na lalaki ang may-ari ng sasakyan. Inihimpil niya ang sasakyan sa labas ng gate at nagsisimula na namang dumagundong na ang takot sa dibdib. Tito Paulo? Kabubukas pa lang niya ng pintuan sa gawin ni Jacob at kaagad nitong umibis ng sasakyan at tumakbo sa loob. Nakalimutan na nga ang mais. Nakaligtaan pa ang bag. And worst, nakalimutan siya nito. Nakakaselos. Pero hindi niya kayang pigilan ang sarili. Paulo. Iyon ang pangalan ng lalaki. Ito kaya ang kausap ni Mira noong nakaraan. Napatingin siya sa loob ng bahay. Nakasarado ang pintuan. Wala si Hana, bulag si Miraya, at may kasamang lalaki. Umaapaw ang hindi mapangalanang damdamin sa kanya. Ayaw niya na nililikhang mga senaryo sa utak niya. Naninikip ang dibdib niya, nakakasira ng bait. Parang sinisilahan ang puwet niya na hindi mapakali. Kinakain siya ng takot at pangamba. Natatakot siya na muling mawala sa kanya si Miraya. Bumukas ang pintuan. Iniluwa nito si Mel. Nakangiti pa ito at may bahid na kung anong dark crumbs sa gilid ng bibig. Donut or cake. Alin man sa dalawa, nahiya tuloy siya sa mais na pasalubong niya.
Hindi niya mapigilan ang ma-insecure sa pagkakataong ito. Sobrang liit ng pakiramdam niya. Ay sir, ako na magpapanik ng bag ni Jacob. Sinundo namin siya kanina ni Kuya Paulo, pero may sumundo na raw at ikaw raw po yun. Nakangisip ang kinuha ni Mel ang bag. May pasalubong ako. Mukhang dugyot kung ikukumpara sa kinakain ni Mel at malamang pati ni Mira. Ayaw niyang isipin na nag-i-enjoy si Miraya sa pagkain na dala ni Paulo. Paborito ito ni ate pero maraming masasarap na pasalubong si Kuya Paulo. Kuya kung tawagin. Binibigyan lang naman ng palayaw ang isang tao kung malapit ito. Gaano ba kalayo ang inabot ng pagkakilala ng dalawa? Nagagalit siya. Saka may flowers pa sir. Kung pwede niya lang sanang busalan ang bibig ni Mel, gagawin niya talaga. O kaya naman, lalagyan niya ng sugat, ng asin, ang sugat nito. Mas tinatakot siya. Walang salitang tumalikod siya. Muling lumulan sa sasakyan at lumipat sa sariling bakuran. Pagkapasok sa loob ng bahay ay parang baliw. Nagpalakad-lakad siya sa loob habang sinusuklay ng daliri ang kanyang buhok. Kailangan niya ng alak. Mabilis ang mga hakbang niya na nagtungo sa kanugnog lang na sala at kumuha ng beer. Halos maubos niya iyon sa isang tunggaan lang. Kumuha siya ng isa pa at dinala iyon paakyat sa treehouse. Sinadya niya ditong ipatayo ang treehouse dahil bukod sa malapit sa shed na pinalalagian nito, nakikita niya rin kaagad ang silid ni Miraya. Ano bang iniisip mo, Conrad? Malisyoso na kung malisyoso. Pero na mga oras na iyon, na maulinigan niyang may milagrong nagaganap sa silid ni Miraya, hindi siya magdadalawang isip na susugod siya sa kabila. Sabihin ng nababaliw siya. Ano ba kasi ang magagawa niya? Hindi niya magawang ipanatag ang loob. Mas nangangalaiti pa siya nang marinig ang tawanan sa kabila. May tawa ng isang boses lalaki. Kahit si Jacob ay naging matinis din ang halakak nito. Higit sa lahat, tumawa si Mira. Hindi niya mapigilan ang magselos sa lalaking yon. Hindi lang kay Miraya siya nagsiselos, kundi pati na rin sa bata. Bakit ba bigla na lang siyang sinalakay ng pagiging maramot? Gusto niyang ipagdamot ang dalawa sa Paulo na yon. Gusto niyang sa kanya lang sina Mira at Jacob. Galit niyang ibinato ang walang lamang lata sa kawalan. Naubos na ang beer na hindi pa rin umaalis ang panauhin. Naalarma na siya nang dumating na nga ang 9:00 at nandoon pa rin ito. Wala na yatang balak umalis pa ang lalaki. Baka naman natutulog na ito sa tabi ni Mira. Sa bugso ng damdamin, ay mabilis siyang bumaba sa treehouse at parang akit bahay na sumampa sa bakod. Namaybay siya sa gilid ng bahay hanggang sa natanaw na niya. Bumukas ang pintuan at iniluwas si Miraya. At nakita niya ang mukha ng lalaki. Hindi niya maaninag ang mukha pero matangkad ito at maganda ang tindig. I'm glad you're back. Thank you at dinalaw mo kaagad ako. I just need your presence ha, Paulo. Tinaga ng 5 punyal ang dibdib niya nang marinig ang sinabi ni Miraya. Mas lalo pa nang makitang niyakap ng lalaki si Miraya. At may pahaplos-haplos pa sa malapad na likuran. Gusto niyang hablutin si Miraya. Mariin siyang napamura sa lalaki. Hatid pa ito ng tanaw ni Miraya hanggang sa tuluyang nakabalik sa nakaparadang kotse sa labas. Bye! Gusto niya magdamdam kahit hindi naman dapat. Bakit nagagawang ngumiti ni Miraya sa lalaking iyon? Kung sa kanya ay tila ba na maamoy man lang siya nito o sadyang ayaw na nito sa kanya. Sana magawa niyang ibalik ang pagmamahal nito sa kanya.
Akin pa rin dapat ang mga ngiti mong yan, Miraya. Asawa mo ako, pero iba ang hiningitian mo. Selos na siya. Ang mga kamao niya ay napansin niyang nakakuyom na pala at tila nakahanda na manuntok. Alam ng Diyos na kaya niya makipagkompetensya sa lalaking yon. Kung sino man ang lalaking yon, ay kaya niyang makipagkompetensya.